Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ito ang inyong The Solid Rock. Inaanyayahan ko ang bawat isa na makinig at magnilay sa mensahe ng salita ng Diyos na dala ng The Solid Rock. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan kay Jesus Christ, ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin ang mensaheng ito ang magbigay sa atin ng pag-asa, lakas, at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa mga overseas Filipino worker. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat. Maraming salamat po sa buhay at sakripisyo ng aming mga minamahal na overseas Filipino workers na patuloy na nagtrabaho sa ibang bansa upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Panginoong Hesus, ikaw po ang nakakaalam ng kanilang hirap, lungkot, at pagod sa malayong lugar. Ikaw po ang kanilang sandigan sa bawat araw ng kanilang paglalakbay at trabaho. Ama naming Diyos, naway gabayan mo po ang bawat OFW sa kanilang pinagtatrabahuan. Ingatan mo sila sa anumang kapahamakan o Diyos, sa sakit at panganib. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan, katatagan ng loob at karunungan sa bawat desisyon na kanilang ginagawa. Panginoong Hesus, punuin mo po ang kanilang puso ng pag-asa sa kabila ng kalungkutan at pangungulila sa kanilang pamilya. Naway maramdaman nila ang iyong presensya sa bawat sandali ng kanilang pag-iisa. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga pamilya na naiiwan dito sa Pilipinas. At bigyan mo po sila ng pagkakaisa, katatagan at pag-ibig na hindi nasisira ng distansya. Panginoong Hesus, naway maging matagumpay ang kanilang mga pagsasakripisyo at gawing daan ito upang makamit nila ang mas maayos na kinabukasan. Panginoon, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal at proteksyon para sa aming mga overseas Filipino worker. Ikaw po ang aming kanlungan at sandigan sa bawat pagsubok. Sa ngalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang ating pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Mateo Kabanata 10, talatang 34 hanggang 39. Ito po ang sinasabi. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan.
Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya rin mismong mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi pumapasan ng kanyang krus ay hindi sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap ng panatili ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit, ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mga salita ni Jesus sa bahaging ito ng Ebanghelyo ay tila mahirap tanggapin sa unang basa. Sinabi niya na hindi siya naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak, at na ang pagsunod sa kanya ay maaaring magdulot ng pagkakahati-hati kahit sa loob ng pamilya. Ngunit kung ating uunawain, mga kapatid, ng mas malalim, makikita natin na ang kanyang mensahe ay hindi tungkol sa paghahasik ng gulo, kundi tungkol sa katotohanan at matinding paninindigan sa pananampalataya. Ang tabak na binabanggit ni Jesus ay sumisimbolo sa katotohanan. Katotohanang naghihiwalay sa tama at mali. Kapag pinili nating sundin si Kristo, mga kapatid, maaaring hindi ito magustuhan ng iba, di ba? Maaaring hindi magugustuhan ng iba, yung pamilya, kaibigan, kahit pa ang ating mga mahal sa buhay. May mga pagkakataon na ang ating paniniwala ay susubukin at kailangan nating pumili at sumunod ba sa kalooban ng Diyos o ang sumunod sa kagustuhan ng tao. Hindi ibig sabihin ito na hindi na natin mamahalin ang ating pamilya. Sa halip, itinuturo ni Jesus na ang ating pagmamahal sa Diyos ang dapat manguna sa lahat. Kapag ang Diyos ang nasa sentro ng ating buhay, mga kapatid, mas nagiging wagas at tama ang ating pagmamahal sa iba. Ngunit, kung ang ating relasyon sa Diyos ay maisasantapi dahil lamang sa takot o kagustuhan ng iba, nawawala ang tunay na kahulugan ng ating pananampalataya. Sinasabi rin ni Jesus na ang sinumang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa kanya ay hindi karapat-dapat sa kanya. Mga kapatid, malinaw na ang pagpapasa ng krus ay simbolo ng pagtanggap ng hirap. Pagtanggap ng hirap, sakripisyo, at pagsubok na kaakibat ng pagiging alagad ng Panginoong Hesukristo.
Hindi madali ang landas na ito, mga kapatid. Hindi madali. May lungkot, may pagtitiis, at minsan ay pag-iisa. Ngunit ito rin ang landas patungo sa buhay, sa tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan. At sa huli, mga kapatid ko kay Kristo, binibigyang diin ni Jesus ang isang mahalagang katotohanan, ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang nawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makasusumpong nito. Ito ay paanyaya sa atin na bitawan, no? Bitawan ang makasariling hangarin at lubos na magtiwala sa Diyos. Ang tunay na buhay ay hindi nasusukat sa yaman, kasikatan o kaginhawaan, kundi, mga kapatid, ang tunay na buhay ay nasusukat sa ating relasyon sa Panginoong Hesukristo. Ang mensaheng ito ay isang hamon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Handa ba tayong unahin ang Diyos sa lahat ng bagay? Handa ba tayong magsakripisyo at manindigan para sa ating pananampalataya kahit mahirap? Sa kabila ng lahat, ang pangako ng Diyos ay malinaw. Ang sinumang tapat na sumusunod sa Kanya ay makatatagpo ng tunay at walang hanggang buhay. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na namulat sa aming mga puso at isipan. Sa kabila ng hirap, unawain ng iyong mga aral, tinuturuan mo kaming maging matatag, tapat at handang magsakripisyo alang-alang sa iyo. Panginoong Hesus, tulungan mo po kaming unahin ka sa lahat ng bagay, higit sa aming sarili, higit sa aming kagustuhan, at higit sa anumang bagay sa mundong ito. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob na pasanin ang aming krus araw-araw at sumunod sa iyong kalooban kahit ito'y mahirap. Kapag kami naharap sa pagsubok, pagkakahati o hindi pagkakaunawaan, ipaalala mo po sa amin na ikaw ang aming gabay at sandigan. Naway manatili kaming matatag sa pananampalataya at hindi matakot na ipaglaban ang katotohanan. Panginoong Hesus, turuan mo rin kaming magmahal ng tama, isang pagmamahal na nakasintro sa iyo. Naway sa aming pagsunod sa iyo, mas maging dalisay at totoo ang aming pagmamahal sa aming pamilya at sa aming kapwa. Sa huli, ipinakakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay. Naway matagpuan namin ang tunay na buhay sa iyo, kahit pa kailangan naming magtiis at magsakripisyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.